Magandang araw po sa inyong lahat at tayo po nasa ating palatuntunang #blessing. Sa ngalan po ng ating mahal na obispo ng Pasig, Milo Hubert Vergara, ako po si Father Lito Hopson, ang Rector at Cura Paroko ng Immaculate Conception Cathedral. At pinalad po tayo na sa araw na ito ay makakasama natin ang ating guest co-host, si Father Daniel Estacio. Isang pinagpalang araw sa inyo, no, mga ka-hashtag. Ayan, no? Nakakasama natin si Father Daniel. Thank you, no, Father Daniel. At saka alam ko, siyempre, parati tayong tatawagin dito, no, sa ano natin, no? Alang-alang sa ating mga kabataan, just to inspire our young people. Anong mga munting katesismo mo ngayon, Father, para sa mga young people nitong Kwaresma? Okay. So ngayong panahon ng Kwaresma ay isang panawagan sa atin ng Panginoon, yung tinatawag na pagsisisi at pagbabalik loob. Kaya nga sinimulan natin ang panahon ng Kwaresma sa pamamagitan ng pagpapalagay ng abo sa ating mga noo. At sinasabing ang pagpapalagay ng abo, of course, paalala sa atin kung saan tayo nagmula. At ito rin ay isang imbitasyon mula sa ating Panginoon. Imbitasyon ng pagsisisi at pagbabalik loob. Sa paanong paraan, no, pinakamainam po ay ang pagtanggap ng sakramento ng kumpisal, na kung saan tayo ay dumudulog sa Panginoon sa pamamagitan ng mga pari upang tayo ay patawarin ng Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Kaya napakahalaga, no? Tatlong mahalagang letter C na tandaan po natin, no, sa sakramento ng kumpisal. Una, yung tinatawag nating contrition. Ito yung pagsosorry, no, sa nagawa nating kasalanan. And then pangalawa ay yung confession. Ito yung talagang pagharap sa pari at buong kababaan na inaamin natin na tayo ay nagkamali, nagkasala. At yung pangatlo ay yung conversion. At dahil tayo umamin, tayo nagpakababa, willing din tayo na magbagong buhay. Gawin yung lahat ng magagawa natin para maiwasan natin yung muling magkasala. Okay, no? Very well said, Father. Pakilala na natin ngayon ang ating mga guests para sa araw na ito. Mapalad tayo sapagkat dalawa na naman pong kabataan ng ating diocese ang makakapiling natin ngayon at sila po'y parehong estudyante ng ating Pasig Catholic College, no? Magkaklase yata ito eh. Magkaklase, oh. Baka mag-best friend yata ito. So, unang-una, no, si Faye Nonato mula sa Santo Rosario de Pasig Parish, na kung saan ay galing si Father Lito. Yay! At syempre, si Biggie Evangelista na mula naman sa St. Ignatius of Loyola Parish sa Ususan, Taguig. Sige, bigyan niyo mga greetings niyo. Ako po si Miguel Evangelista from St. Ignatius of Loyola sa Taguig. 17 years old and sakristan ako doon ng TYM. Faye Donato from Santo Rosario de Pasig Parish. Started when I was 6 years old sa choir, then ngayon Parish Youth Ministry. Member. Ganon? Sabi mo kanina, bata ka pa lang, ako na yung parish priest mo. Ganon ba yun? Ganon ba talaga yun? Ilang taon ka nun? 6 years old po. 6 Ay. to 7. Wow. Ay, salamat naman. Hindi naman siguro kita pinagalitan, ano? Yay! So, very active na. Very active si Faye sa church, no? Yung sinabi ni Father tungkol sa confession, gaano ba, nag-confess ba kayo? Pwede bang malaman kung ano? Opo. Usually po sa school every 3 months po ata or siguro mga 4 months ko na po. 3 to 4 months po every. Ayun. At ano yung eskwelahan ninyo? Pasig Catholic College. Sabi na kampe. Yan nandyan na nga nakasulat na uniforme, nga sa Father, ano ba yung ano natin ngayon, yung gospel natin for this week is about yung encounter. Yeah. Yung encounter ng Samaritan woman sa isang tao na si Jesus, napaka-ordinaryong tao, no? Na ayaw pa nga niyang di ba? Ayaw pa sana niyang bigyan ng tubig, humihingi lang ng tubig, pero eventually nakilala niya si Kristo dun sa encounter na yon. No? Napakagandang enkwentro sapagkat sa simula, di ba, ay humingi si Jesus ng tubig, no? At yung babae medyo atubili siya na bigyan ng tubig, no? Pero eventually sa kanilang conversation, unti-unting na-establish, no, yung pagkakilala ng babae kay Jesus sapagkat sa bandang uli sinabi ni Jesus na ang ibibigay niya ay yung tubig na papawi doon sa pagkauhaw ng babae, no? At doon din nakita natin yung babae na makasalanan sapagkat meron siyang 5 asawa. No? So lumabas doon. And then eventually sa bandang huli,
because of her conversation and encounter kay Jesus, nakilala niya si Jesus at hiniling niya na pagkalooban siya nung tubig na nagbibigay ng buhay. Walang iba kundi si Jesus. At alam mo, hindi natin alam. Malay nyo, kausap nyo, si Kristo na pala, di ba? Si Kristo na pala. Tapos yung dun sa first reading, kung i-layout ko lang, na-narrate ko lang, nag-complain yung mga Israelites. Ano ba to? Bakit pinalaya mo kami? Nag-complain kay Moses, nag-complain din kay God. Nagko-complain. Pupunta kami dito sa desert, tapos wala naman kaming tubig. Ganun ang yabang. Tapos sabi ng Panginoon, Diyos, kahit matigas ang ulo nila, bibigyan ko sila ng tubig. Di ba? Gusto natin tanungin sa youth, yung how can we be yung parang an inspiring presence to other people of the presence of Jesus eh. Pero yung una muna, yung complaining, yung mga youth ba ngayon ay mahilig bang mag-complain? Minsan po, parang like, mga homeworks, masyado kami homeworks, magko-complain kami, ganun po. Tapos, yung dami... Parang naririnig ko na yun sa teacher, yung, meron tayo homework. Meron na naman. Hanggang po, araw-araw po may homework, magko-complain mga tao. Tapos, like, bibigyan ka ng chore ng parents mo, magko-complain ka din kasi tinatamad ka din po. Ano pa yung mga kino-complain nyo? Yung sa kabataan po ngayon, yung pagiging... Kasi di ba ang mga kabataan po ngayon, usually mga spoiled po, gano'n. Pag hindi po nabibigay yung gusto nila, yun. Pati po yung pag-uutos ng magulang, doon po, madalas po sila nagko-complain doon kung bakit sila lagi inuutosan, ganito, ganyan. Tapos pati yung mga, sabi nga po, yung pagbibigay po ng assignment, yun, doon po madalas lumalabas yung pagko-complain nila. Yun po. Yun. Pero bandang huli, yung mga magulang naman natin, tama naman pala, no? Kung bakit binibigyan tayo ng mga trabaho, para siyempre maging discipline din tayo. Ito mas palagay ko, no? Mas may tong question na ito, medyo mahalaga sa atin. Gaano tayo mag-judge kunyari sa ibang tao, sa mga kaklase natin, ganyan? Siguro po, sa generation po ngayon, katulad po namin, sa palagay ko po, sobra po. Kasi, sobra po. Kasi ewan ko kung sobra na yan sa time namin. Sa iyo ba? Hindi pa naman. Sige. Kasi po, syempre hindi naman po natin alam yung iba't ibang side ng bawat tao, pero nagagawa pa rin natin silang i-judge, which is wrong po. Like, parang din po yun, like, umabsent lang yung isang kaklase mo, tapos may group work. Tapos sabihin mo lang po umabsent naman yan kasi tinatamad naman or wala siyang pake sa group. Yung sa totoo naman pala po, may sakit po siya, ganun, or may pinoproblema sa bahay. Hindi, pero kasi, maski ako naalala ko yung high school, ang pinakamahirap talaga yung how to belong. No? Yung belong. Bago ko pumasok dito sa isang grupo, tatanggapin ka ba? Yung gano'n. Parang, ewan ko ba, malakas yung judge. Kaya we end up developing our own cliques, di ba? Yung mga ganyan. Ganun din ba sa panahon ngayon sa inyo? Oo. Para po sa akin, ganun pa rin. Parang nahihirapan pa rin po tayong ipakita ko sino po talaga tayo para makisama sa isang group or kaya kung ano po. Kasi parang mas tinitignan po natin yung sasabihin ng iba kaysa maging ipakita mo yung sarili mo, yung totoong ikaw. Pero meron bang incident sa inyo na ito tayo, no? Parang ginudge ko siya, walang maitutulong ito. Tapos mamaya, ang laki naman pala ng tulong ng taong yun sa iyo. Ako sana kung hindi ko siya ginudge, di ba? Yung una, parang suplado yung tingin pagkatapos. Ang bait naman pala. Oo, and nag-end na best friend mo pala siya. Di ba? Meron ba kayong naisip na ganon? Sa akin po madalas, kasi mukha daw po ako mataray. Ala? Opo. Mukha daw po ako mataray. Pero, kunwari po, pag yung sa mga group works ko, nakakatulong naman po. Yun, pag-usapan natin yung nag-transform o nag-change yung kanilang isip sa iyo na mabait ka naman pala, hindi ka naman pala mataray, no? Magbabalik po tayo sa ating palatutunang #blessing.